Okay na po tumambay. Pwede na po ako magsimula. So, mukhang meron naman tayong mga participants halos nasa siyam na. So, pwede na tayo mag-proceed guys. Try naririnig naman ako. So, siguro mag-share na ako ng presentation. Ayan, nakikita ba guys? Ma'am Banji, nakikita po ba yung presentation na na-share ko po? Sige, thank you. So, ayan. So, ang topic natin for today is water distribution system. So, last time, yung topic natin is about loss on water and water quality. Now, so ngayon, pag-uusapan natin yung water distribution system. So, this is the subtopic siya ng is another topic ng water supply engineering. Now, yung water distribution system. From this, marami ka ng mind map from this word na water distribution system. Yung distribution. Marami ka ng maiisip ng mga topics under distribution system, water distribution system. So, pwede siyang pipe networks, transmission, pipes, distribution pipe, main water line, ano pa, mga pumps, mga reservoir, storage tank, mga population or household, and then yung elevation, no? Yan yung mga important components ng water distribution system. So, ito, meron tayong question dito. How we deliver water? Distribute water? What methods to be used to distribute water? Paano daw natin i-deliver ang water or i-distribute ng water patungo sa mga kanya-kanyang households? At anong methods yung gagamitin natin para ma-distribute yung water? So, before, nakikita ba guys yung presentation ko, no? Sir, hindi po naka-play po. Sige, sorry. Ayan. Meron na ba? Goods na po. Okay, ito. Yung question is how we deliver water, distribute water, what methods to be used to distribute water. So, tinatanong tayo kung paano natin i-deliver yung water to the households and to the different types ng establishments, either commercial, house, domestic, and industrial, and institutional. And then yung second question is yung ano yung methods na gagamitin natin para ma-distribute yung water? No. So before, hindi pa na-develop or na-establish yung mga pipelines. So, yung Roman, I mean, yung western part ng mundo sa Europe, nag-develop sila ng kung paano nila makakonvey yung water papunta sa urban or sa city. Kasi nandoon yung economy, no? Doon nag-work yung economy. So, ang ginawa nila is nag-build sila ng
tinatawag na aqueducts. As you can see on the figure, para siyang templo or bridge, no? Pero within that bridge, meron siyang parang uka, yan, parang kanal, no? Diyan dumadalo yung tubig. So, parang kinakatch nila yung tubig or dinideliver nila yung tubig from the source, from the water source. Yung water source na surface water or spring type ng groundwater. Ayan. Dinideliver nila papunta sa city or sa syudad, no? Hindi pa na-develop dyan yung mga pipelines, yung mga pipes, mga pumps, wala pang pumps. So, possibly, yung ginamit nila para mag-convey through gravity. Next. Ayan, nakita ba? Ayan. Ngayon, meron na tayong mga pipelines, meron ng iba't ibang klase ng pipes. Merong CPVC, yung chlorinated polyvinyl chloride, and then yung steel pipe, galvanized iron, mga GI pipe, and other types ng pipes, no? Pero, yung mga types na yon na nabanggit ko, meron silang kanya-kanyang paggagamitan, intended uses, no? Kasi kung gagamit ka ng, let's say, GI ng polybutylene or polyethylene na pipe sa fire protection or sa masyadong pressurized na pipes na kinakailangan ng maraming volume na tubig, is puputok yung pipe mo. So, yung resistance sa pressure niya is hindi akma. So, yung mga pipes na yan, meron siyang pressure rating na tinatawag na mga pressure rating. Yung pressure rating naman na yon is kung sa plumbing tayo, I think meron tayong sinusunod na standard, no? Yung standard natin sa pressure rating naman pag nag-deliver ng tubig, usually 30 PSI. Yeah, mga 20 PSI to 30 PSI. Ayan, nominal yung pipe schedule na 40, no? And then yung PN 20. Ayan. And then, aside from pipes, meron tayong mga pumps para maiangat natin yung tubig sa matataas na elevation, no? Kung hindi naman kaya ng gravity. Unless kung level siya from water source. Sorry. Unless kung ito yung water source mo, and then yung nag-gravity ka, no? Tapos nandito yung papag-deliveran mo, no need to use yung pump kasi mataas naman yung source mo. So, magkakaroon pa rin ng hydraulic jump. Sorry. Delete natin ito. Yung mga pumapasok pa. So, ayan. So, good morning guys. So, nagsisimula pa lang kami. So, ayan. Next slide. Ayan, nakita ba? Ayan. Yung next slide natin yung water distribution system. You can see. Na kung nakikita ba, yung naka-flash na presentation ko. Kung hindi naman, is kindly message na lang dito sa chat box kung hindi nakikita. So, I think no reaction. So, nakikita yung slide natin. So, water distribution siya. Water distribution system is essential for delivering clean and safe and adequate water to residential, commercial, and industrial users. So, ibig sabihin, isa sa mga role or definition ng water distribution system is mag-deliver ng clean at saka safe at saka adequate amount ng water to residential, commercial, and industrial users. Hindi mo pwedeng mag-deliver ka lang ng clean kung kulang yung tubig, no? Clean nga siya pero hindi adequate yung tubig.
So masyadong ano yan sa mga gumagamit kagaya ng residential, commercial, industrial, no? Hindi mo naman kailangan, hindi naman makukumpleto yung distribution ng water kung hindi siya malinis, no? Adequate siya pero hindi siya clean and safe. So, unsafe. So, possible, pwedeng magkaroon ng disease yung gagamit kung intended siya for drinking. Kung hindi naman, let's say for bathing lang siya, pero yung quality ng tubig is intended for bathing lang, no? Meron mga ganyan na cases. So, ayan. So, pumps, storage tanks, and reservoirs, and other necessary components. So, yung pinaka-important sa distribution talaga is yung pumps, storage tanks, and reservoirs. Pero, case to case kasi yan eh. Kung hindi naman kailangan ng pumps, usually kapag mataas naman yung elevation ng source mo, so no need to install a pump, no? Kalimitan or kadalasan nangyayari siya sa province, no? Yung mga water district natin dito sa mga probinsya is yung kadalasan na ginagamit nilang method is gravity system lang yung ginagamit nila. So parang bihira silang gumamit ng pumps kasi nga yung province is mabundok, no? Yung mga source nila is galing pa sa bundok. Ayan. Pero kapag yung mga nasa syudad naman, naghahanap pa sila ng mga source. Actually, nahanap nila is malayo nga, pero dadaan pa sila ng maraming bundok. So, kailangan talaga mag-install ng pump. Aside from that, meron tayong mga reservoir na ini-install, yan, nilalagay sa kanya-kanyang area. Yan. Eh, yung nabanggit ko is, nagagamit siya sa pag-complete ng hydraulic. Pag nag-hydraulic profiling tayo, nagagamit siya sa EPANET software. Ayan. Soon, kung maging engineer na kayo, and then kung tatahakin niyo yung design job sa water, ayan, magagamit niyo yung mga software ng EPANET. No. Next. Yan. So ngayon sabi ko, meron tayong source. Hindi mako-complete yung distribution system kung walang treatment plan, kung walang mga pipes. Yan. Yeah, from source, meron tayong dito, kumuha tayo ng tubig. Papunta sa treatment plant. From treatment plant, distribute natin sa kanya-kanyang household. No? So, ang tawag dito sa pipe na to, ang tawag naman dito sa pipe na to is transmission pipe. No? Sorry, parang hirap naman dito. Transmission pipe. No? So, understood na yung pipe dito is malalaki. No? Usually, nag-range siya sa mga 200 yan. Pwede pa siyang tumaas. Yan. 200 mm. No? Papunta sa treatment plant. Papunta dito sa treatment plant. Iti-treat yung tubig na nakuha. Let's say, for example, yung source natin is surface water. Kasi nakikita naman sa figure, surface water siya. Kinuha natin, pumasok sa treatment plant, i-treat natin siya. Yung treatment plant natin, yung water treatment plant natin is nakadesign nyo sa pag-treat ng surface water. No? What if kung yung source natin is groundwater? Eh di yung treatment plant natin is nakadesign naman for groundwater. So iba-iba yan. Kasi kapag surface water, yung treatment plant natin is kompleto. Tinatawag siyang conventional treatment, no? Or complete treatment. Conventional treatment siya. Kapag groundwater naman, usually yung treatment plant natin, nag-aalis lang siya ng mga metal like
iron, kasi rich in iron yung ano, and minerals, no? Magnesium, tsaka minerals. Kasi mataas yung mineral content ng groundwater. And yung sa may Dow 2016-08, kung mapapansin nyo doon, sa Class A, groundwater lang siya, no? Sa Class A, ano lang siya, disinfection lang yung treatment doon, no? Pero may mga cases kasi kapag mataas kasi yung minerals, yung iron, magnesium, no? Ay, sorry, guys, sorry. Iron in manganese pala. Yan, mga metals, yan. Nagkakos ng color sa water. No? Mapapansin, pag bubukas kayo ng gripo, parang may color yellow or parang kalawang yung color. It's because of iron in manganese, no? And then minerals. And then kung mapapansin nyo, kung kapag silver or yung fixture nyo, yung gripo, no? Yung gripo, yung quarry yung gripo, yung bunganga niya nandito. Papansin nyo, parang may napupulo siyang puti-puti dito, no? Parang, hindi ko alam kung ang tawag, no? Parang puti-puti. It's because of mineral. Mataas yung total hardness niya, no? So, mataas. Nagkakaroon ng scaling sa mga fixtures. Papansin nyo yan kapag naka silver or tawag niyan, naka GI pipe, no? Or naka-copper yung mga fixture nyo, mapapansin parang may pumuputi. Lalo pa, mapapansin nyo siya, yung tubig na galing sa groundwater, kapag isinalang nyo or pinakuluan nyo sa, ano bang tawag niya, sa kettle, no? Or sa takore, pinakuluan nyo siya, yan parang may lumalabas na parang puti-puti, no? Parang siyang powdered. Pag kinuskus mo dun sa may kettle or sa takore, no? Para may lumalabas. It's because of ano siya, mineral. Mataas yung minerals niya. Mataas yung total hardness niya. Yung mga total hardness is mataas yung calcium and then yung magnesium. Ayun yung sinasabi ko. Yung magnesium. Sorry, guys, pagpasensya na natin. Masulat ko dito. Ayan, ano siya. Meron naman tayong separate discussion dyan. Parang pinahapyaw ko lang sa inyo para at least meron na kayong idea kung paano nagde-design ng treatment plan base sa source, no? Base sa source. Ayan. So, meron tayong tinatawag ng transmission line. Ito, transmission line. And then ito naman, ang tawag dito? Yung tawag from treatment plan is distribution line, no? Distribution line. And then nagkaroon ng mga branch out papunta sa mga household. Ito, distribution line pa rin siya kasi nag-branch out siya. Kasi meron tayong distribution zone 2, zone 1, yan. Paano ba kasi nagde-design ng ganito? Paano nagkakaroon ng parang tree system? Paano nagkakaroon ng ganito? Ito, pwede naman siyang dito, no? Dito, connect. Parang wala na to. Yan. Paano siya nangyayari? Because of, kailangan natin ng pressure management. No? Yung ma-manage natin yung pressure. Para at least, yung pinaka-remote area is ma-reach or yung remote na household, yung pinakamalayong household, the farthest household, will receive the same amount or not the same amount, pero adequate amount gaya ng ibang household. No? Yan. Yan tayo, transmission line, distribution line. And then, paano naman yung tawag dito? Dito sa mga nag-branch sa distribution line. Ang tawag naman dito is yung lateral pipe, no? Connect tayo. Yan, mga lateral pipe yan. Yung tawag dyan. And then, yung lateral pipe kasi,
pumasok na siya sa, let's say, ito yung bahay mo. Ito na yung sample natin bahay mo. Tapos ito yung sinasabi kong, ito yung lateral pipe. Ito yung kumonect dito sa distribution line, no? Meron ka dyan, meter. May mga assembly pa siya dyan na gate valve, no? Check valve, and then yung gate valve. Well, guys. Ayan. Water meter, and then check valve, and gate valve, no? Pumasok siya dyan ngayon. Yung tinatawag dito, yung pumasok dito is yung service pipe, no? Service pipe. And then, ito naman, pumasok siya dyan, no? Sa bahay. Sa plumbing, maaaral mo siya, and then mapapamiliarize yung mga pipe na sinasabi doon. So, dito sa ano kasi parang nag-overlap na tayo. So, at least may idea kayo, no? Kasi possible sa board exam, kapag magbigay siya ng figure like this one, no? Ano yung tawag dito sa mga maliliit na pipe? So, yung mga choices, possible maging distribution pipe, ano pa? Transmission pipe, lateral pipe, horizontal pipe, parang ganyan. So at least meron na kayong idea. Tinutukoy sa picture. Next. So, source, design, criteria, design population, hydraulic design, pumps, storage tanks, treatment facility, pipes, pressure reducing valve, water meter, and fixtures. And these are the essential components to distribute a water to household. So, yung mga nabanggit, gaya ng source, design criteria, design population, ayan yung mga pinaka-importante kapag mag-design ka para mag-distribute ng water sa mga household. Now, source. So, meron tayo ditong source. Yung source kasi, ito yung pinagkukuhanan natin ng tubig para distribute sa household at sa kanya-kanyang establishment, na commercial, industrial, or institutional pa man yan. For example, meron tayo ditong groundwater sa image nyo. Groundwater. Ayan. Ito. Yung source natin is groundwater, no? Pero mapapansin nyo sa figure, meron tayong surface water. No, meron tayong surface water. Ito kasi, yung sa may, dito, pag lumagpas na siya dito sa water table, under that, meron kang mga aquifers. No? Yung aquifers is groundwater lang naman yun. So, doon tayo kumukuha ng tubig gamit yung boring machine or para mag-establish tayo ng well. Kaya nga nang mapapansin nyo dito, mayroon siyang parang hat, no? Sorry. Parang tubo na may kinukuha na tubig, no? Yung balon, yan, ito. Yung part na kinukuha na natin ng groundwater. Groundwater fills the spaces between soil particles and rock groundwater. So meaning ito, aquifer siya, no? Aquifer. So dyan tayo kumukuha ng tubig sa groundwater. Kung yung tubig natin is gusto natin groundwater siya, no? Kasi naman kapag groundwater kasi meron siya natural filtration, parang from recharge area, no, umulan, nag-precipitate, tapos nag-seeps into the soil, ayan, dumaan siya sa maraming consolidated na soil, ayan, meron siyang layer dyan, hindi siya detailed, pero in a hydrology subject, parang detailed pa siya dyan, so meron pang dadaanan dyan. Kasi meron yung soil natin, meron siyang kanya-kanyang tawag dyan no? Yan, dadaan hanggang sa ma-reach yung aquifer. Diyan mag-store yung tubig, no? And then, tayo naman, hindi tayo
Kasi masyado tayong conscious sa health natin. So, gusto natin natural filtration. Ayan. Instead na kumuha tayo dito sa surface water, kinuha natin yung groundwater para ma-less tayo sa treatment. No? So, dyan na, ano na siya, nagkaroon ng natural filtration. So, nag-establish tayo ng well from well. So, dyan tayo ngayon kukuha ng tubig. Dyan tayo mag-yield ng water, no? Kuha ng tubig, no? Kadalasan nangyayari siya sa mga probinsya or sa mga remote areas na kulang sa access sa level 3 or water work system, no? Ayan. Next. Yan. Surface water, rivers, lakes, and reservoirs are common source for water distribution. Yung mga rivers, lakes, saka reservoirs, yung pinaka-common source ng water distribution. While seawater is not a common source because meron siyang mataas na content ng salt, no? Salinity of 35% or in percent, 3.5% siya. So, yung tayo, mapapansin nyo dito sa Pilipinas, yung Manila Water, yung source nila is yung Angat Dam, no? Yung Ipo Dam, Lamesa Dam, no? Meron pa nga na issue ngayon yung Kaliwa Dam. Yung mga source na yan is, kung ma-identify mo siya, halos sila ay mga lakes, no? Kasi, mababa yung salt content nila. So, hindi sila mahihirapan mag-treat. Kasi kung mayroong salt content, masyadong mahal. Masyadong mahal yung treatment na i-establish natin. So, magastos para sa bansa na nagtitipid, no? Ayan. And then, watershed, also known as drainage basin, is an area of land where all the water that falls as precipitation, rain or snow, drains into the common outlet such as river, lake, or ocean. So, mapapansin nyo, si watershed, siya daw yung tagasalo ng lahat ng tubig na nanggagaling sa ulan and then sa runoff. No? Parang kung i-imagine mo siya, para siyang dahon or para siyang parang ganito siya, no? Parang siyang leaf, no? Tapos may parang tangkay na ganyan. Tapos, di ba ang dahon parang may ganyan siya, no? Ito na yung watershed. Ito yung watershed. Parang, sabi dito, area of land. So, area, ito, area of land. All the water that falls, precipitation, bumagsak, rain or snow, drain into a common outlet. Yung common outlet nila ito, river, parang stream siya, no? Stream. So, bumagsak, nagkaroon ng runoff, yan, runoff, natambak dito sa common outlet. And then, from common outlet, babagsak na siya, parang mangyayari, parang siyang river, no? Yan yung idea ng watershed. Groundwater is accessed through wells which are common in rural areas. Sabi ko nga, common siya sa rural areas or sa mga province. The aquifers provide a significant portion of drinking water. Ayan, sabi ko yung aquifers, yung groundwater lang naman. Then springs, natural springs are sources of fresh waters often tapped for local supply. So, sa springs kasi tayo, usually sa mga local water utility provider or water districts, yung source nila spring talaga. Malamig kasi siya, may parang suitable siya for inumin. Ayan, para iinumin. Malamig yung temperature niya, hindi gayong mainit, hindi gayong nagyayelo yung lamig niya. Parang tama lang siya inumin nyo. No, parang nasa exact temperature siya na hinahanap natin para sa potable and safe na tubig for drinking water. No? Yan yung mga source na kadalasan na pinipili ng mga local water provider or water district. No. Ano nga yung nag-handle ng local water district or mga local water provider natin dito sa local? Kasi yung national is National Water Resource Board, yung NWRB. Yan. So, comment na lang sa chat kung natatandaan mo
LOA, sir. Ha? LOA. Yeah, very good. Yan. LUA siya, no? Yung Local Water Utility Authority Administration, no? LUA. Ayan, yung watershed nga, sabi ko nga, para siyang dahon. Ayan, merong overland, overland flow. Yan, nagkakaroon ng runoff. Yan, from a common outlet, babag siya ngayon dito sa river, no? Ito na yung river. Usually, kung lake siya, kagaya ng, ano ba yung ano, common na lake na nababanggit. Yung Laguna Lake, na. Laguna Lake siya, parang napapalibutan siya ng mga lupa. Parang siyang napapalibutan ng lupa. Yung source nila is lake. So, pwede siyang inumin, no? Pero make sure that Laguna Lake is talagang malinis, hindi siya napupulyot. Kasi meron tayong tinatawag na point source pollution tsaka non-point source pollution, no? Ay, sorry. Non-point. Sorry. Dapat alam niyo din to. Yung point kasi from dito for example, ito yung ano natin, yung halimbawa natin. Meron tayong, ito yung watershed na, watershed pinag-uusapan natin, pero dadako tayo sa pollution. So, point pollution, meron tayong point source, meron tayong identifiable source ng pollution. Meron tayo ditong household. So, nakakonect siya dito ngayon, parang dito siya nag-discharge. So, yung point source niya is yung household mismo. Kasi meron siya, yung discharge niya is direkta dito sa tubig. Papunta dito sa rivers, no? So, ayan. Pero naman kapag non-point source kasi, hindi mo siya identified na galing dito sa bahay, no? Kasi kalat siya, parang scattered wastes na umulan lang, tapos yung wastes is natapon sa river, no? Gaya nito, pare, yung manure ng mga yung manure, umulan, so nagkataon slopey yung ano niya, di ba slopey naman talaga, umulan, tapos nadala siya dito ngayon, no? Or dito, no? So parang pag nag-examine ka or nag-test ka ng river, ng water quality ng river, so parang nagkaroon ng fecal coliform or ng dumi ng ano, ayan, hindi mo ma-identify kung saan galing. Kasi nga, hindi siya totally nakadirekta, no? Parang kumalat lang siya because of the precipitation na nangyari, no? Nagkaroon ng runoff dito. Pero kasi, ang pagkakaalam ko, si EPA, kapag ganito yung volume kapag marami na siyang, ano, hayop, let's say for maraming hayop na, maraming animals dito, lumagpas na siya sa, yung tawag na, concentrated animal, ayan, concentrated yung animal, point source niya. So, matasabi yung point source na siya, no? Point pollution. Kasi marami na identified mo na kung saan galing. Alam ko to, dito siya galing sa poultry or sa farm na to kasi yung animals nila is sobrang dami. So, talagang ma-identify mo, no? Yan. Yan. So, going back sa watershed, sabi ko nga, yung watershed is para siyang lip, no? Kung saan yung mga connection niya or yung mga pinanggalingan ng river is nakakonect dito, no? Sa mga parang stream, no? Dumali siya dito. Parang dito siya bumagsak sa a common outlet sa river, no? Ito yung ano natin. Kung saan bumagsak tapos pumunta yung tubig, yan yung tinatawag natin na watershed. No. Next.
Yan, design criteria naman. Tapos na tayo sa source. To design criteria, when designing a water distribution, it follows the standards set by the DOH, DPWH, TNR. Now, kapag nagde-design tayo ng water distribution, kailangan pasok tayo sa standard na ng mga DOH. Ano yung DOH na standard or batas na sinusunod natin? Siyempre, yung Phoenix W 2017, kailangan malinis, kailangan qualify as potable and safe inumin. Now, kapag DPWH naman, meron naman siyang design, siguro sa mga construction, ano na siya, concern. Ayan. Si DNR naman, sa quality. Sa quality pa rin, same pa rin siya ng DOH. Pero, si DNR kasi, focus siya more on source, no? Yan. Kapag kung anong source siya, so, kung anong quality classification ng tubig, so, magde-design ka kapag alam mo yung classification ng source ng water. Yan. The DOH with the Municipal Health Office of LG will conduct water quality monitoring to determine what is the current status of a certain source, whether surface or groundwater. So, kadalasan si DOH kasama ni Municipal Health Office ng LGU, magkakandak sila ng water quality monitoring para ma-determine nila yung status ng surface water or groundwater. Kung ano ba talaga yung status para at least ma-identify natin siya as pwede siya maging source natin na inumin. Now, kung hindi naman, bagsak siya, so hindi siya pwede. No? Pwede siya pagtapunan ng mga na-treat na influent, yung mga effluent natin. So diyan napapasok yun si DNR. No, hindi siya nagkalayo kay DOH guidelines, pero kasi si DNR classification siya ng mga water body. So i-classify mo siya. Parang na-classify mo na pwede siyang i-discharge yan, hindi siya intended for drinking. So pwede ka mag-discharge diyan. No, pero may mga guidelines naman na sinusunod para mag-discharge. So, dapat yung treated na water is pasok sa guidelines ng DNR. Si DPWH naman, meron siyang Department Order number 29 series of 2013, also known as Standard Plan for Rural Water Supply for Level 2 and 3. Ayan. So, isearch na lang yung down niya, yung Department Order number 29 series of 2013. Ayan. Pero kasi dito, standard lang siya for rural water. So meron naman, separate naman ata siyang design for urban, no? Or for city. Pag for city kasi, marami na pumapasok yung mga private designer, no? Na parang nagkakaroon ng public-private partnership or mga PPP, no? Guidelines, ay ito. Ito kay DPWH ata ito. Ayan, guidance for the design of rural water supply for level 23. Permit application, to una, meron dapat permit now and registration ng mga water well. So, yung mga permit application registration, papasok na siya ngayon kay, kay Water Code of the Philippines. So, doon na lang kayo magbasa ng kung paano kumuha ng permit, water rights, registration, kay Water Code of the Philippines na siya. Pero, ito kasi si Water Code, na-establish siya through amending the IRR ng National Water Resource Board or NWRB, tsaka mga applicable local codes and ordinances of the local government unit. So, inamendahan niya yun. Kaya nagkaroon ng Water Code of the Philippines. Now, si Water Code of the Philippines responsible siya for permit application and water rights ng mga business owners. Ayan. More on permit sila, si Water Code. Yan, preliminary design or pre-design requirements, meron dapat service level. There are 3 water service level classification of Philippines depending on the method by which the water is made available to the consumers. So, meron daw iba't ibang service level. So, level 1, point source. Sabi ko nga, meron ka lang, ayan. This level provides a protected well or a developed spring with an outlet but without a distribution system. The users go to the source to fetch water. So parang kung saan yung source ng water, doon ka lang kukuha. Walang pipe, walang pumps, walang kung ano-anong distribution system. Parang kung halimbawa, doon ka lang sa lake, doon ka lang mag-fetch ng water. No?
This is generally adaptable for where affordability is low and the houses in the intended service area are not crowded. So parang hindi siya nagsisiksikan. So adaptable lang siya for rural areas. No? So in affordability, mababa siya. No? A level 1 facility normally serves an average of 15 households within a radius of 250 meters. So, sa level 1 facility daw, dapat mag-serve siya ng average. Normally nagsiserve siya ng 15 households lang. Pero dapat malayo siya sa contamination. Usually, mga 250 meters. Ayan. So, kung gusto niyo magbasa-basa ng kung mas lalong maintindihan niyo yung design for rural water supply. So, pwede nyo naman i-search or i-google or si Department Order 29 ni DPWH, no? Ayan, point source, parang ganito siya. So, dyan, meron yung point source niya, parang kinuha niya lang talaga. Walang treatment na nangyari, kinuha niya lang talaga. So, kung saan siya kumuha. No, dito kasi nag-yield siya ng water from groundwater pa. So, gumamit siya ng bomba. Yung manual na bomba, ano. Level 2 naman, communal faucet systems or stand post. Si level 2, also known as communal faucet system. So, ayan, is adapted for standard design. This type is composed of a source, reservoir, and pipe distribution network in communal faucet. So, parang siya, wala siyang office ng water or wala siyang parang mga pump. Reservoir lang, tapos kung saan lang yung spring, doon lang, parang sinemento nila, tapos nilagyan ng gripo, mga tubo, reservoir para mag-stock ng tubig. Ayan, may mga connection pa rin, pero walang pumps or walang treatment na nangyari. Walang complete treatment na nangyari. Although meron pa rin silang treatment na nangyari kasi kadalasan sa ibang level 2 communal faucet system, kagaya dito sa Bicol, parang minomodify nila. Instead of following this only established na communal faucet, meron pa silang nilalagay dyan na parang filter, no? Pinifilter nila. And then nilalagyan nila ng mga chlorine. No? This water is free. Libre lang siya. Pero kailangan dapat panatiliing malinis yung area. The waterworks system, level 3 waterworks or individual house connection. Kung sa level 1, level 2, shared connection, shared source sila, parang lahat ng tao doon kumukuha. Sa level 3, nagdi-distribute ng water sa sa kanya-kanyang bahay, no? Meron na silang source, reservoir, meron mga treatment, kaya merong pipe, distribution network, meron mga gripo, no? So, kumpleto na sila. So, kailangan lang babayaran yung serbisyo ng water provider. Design period for small water utilities, a design period of 5 to 10 years is recommended. Sa mga maliliit na water utilities, yung design period talaga nila is nag-range siya ng 5 to 10 years. Recommended na siya. So ito, under pa rin siya ng Department Order 29, no, 2030. Design population, the design population is the targeted number of people that project will serve. Siyempre, kailangan meron ka pa rin population na design. So kung ilan yung target na number of people mong pag-servan. No. Meron dalawang ways para mag-project ng population. Una, estimate mo lang yung population na kaya mag-serve ng source. No. Kasi for example, yung spring, parang marami naman siya. Estimate mo lang, kaya siya ng 100 katao. So pangalawa, project a committee barangay using what? Using this what? No. Formula. Meron siyang formula. Minsan, yung formula ginagamit is yung yung population growth rate formula. No. Water consumption, yan. 50 to 60 liters per capita per day. Para sa level 2 public faucet or water consumption niya.
sa public faucet, level 2. Now, tandaan pag level 2 public faucet, yung water consumption niya, range siya from 50 to 60 liters per capita per day or 50 to 60 LPCD. Pag sa level 3 naman, or water work system or individual host connection, yung water consumption niya, range siya from 80 to 100. Siyempre, kasi marami ng connection na connect na. If there are public schools and health centers in the area, they will be supplied from the start of the system's operation. It will be classified as an institutional connection with water demand of 1 cubic meter per day. Ayan. Kapag public school daw, saka mga health centers sa area, isusupply sila from the start of the system operation. I-classify sila as institutional connection. Kasi kapag institutional connection, marami nang talagang demand ng tubig. So, dito, nasa isang kubiko na sila, parang, ano siya parang isang malaking drum ng blue. Parang ganyan. 1 cubic meter. Yan. Sa isang araw, no? For commercial establishment, 0.8 cubic meter per day sa commercial naman. Water demand is huge. The non-revenue is the amount of water that is produced but not billed. So means say, tubig siya galing sa waterworks. Kung sa level 2 tayo, nagbabayad tayo ng serbisyo. So yung mga hindi natin nababayaran, yun yung leaks, filtrages, yung mga illegal connection, mga free water, yung libreng tubig, bigay ng wash no, sa mga schools, utility usages, etc. Yun yung mga non-revenue water, yung amount ng water na hindi natin binabayaran. No, kasi nagkaroon ng leaks, nagkaroon ng libreng water, ng illegal connection. Yan. So kapag nag-design kayo ng water distribution or water demand projection, kailangan i-assume nyo yung non-revenue water sa new system will be 15%. So 15% yung estimated consumption. So ibig sabihin 15% yung nawawala na tubig. Kapag nagdi-design kayo. Ayan. Yan, mga illegal connection, free water, ayan, yung free water. Yan, water demand. The water demand is the consumption of the consumption given in the preceding section and will determine the capacity needed for the source. Yan, meron tayong demand variation, demand factor. Si water demand, yan, sabi ko nga, demand siya ng based on the population. Now, demand parameter, meron tayong MDD or minimum demand, day demand, average day demand, maximum day demand, peak hour demand. Yan. Ito, under pa rin siya ng Department Order 29. So, ayan. So, minimum day demand, siyempre, the pipe network system is analyzed under a minimum demand condition. The average day demand naman, annual estimates in projection of production revenues, non-revenue water, power cost, and other operating and maintenance costs are based on the average day demand. Yan, naka-base sa average day demand yung mga nabanggit. Maximum day demand naman yung pinaka-maximum sa isang araw. Now, peak hour demand yung maraming gumagamit. Now, yan, hydraulic design flow refers to the rate water flow or discharge used for designing the pipes, pumps, and other components of water distribution system. It is typically expressed in liters per second, cubic meter per second, or GPM, or gallons per minute. Si average day demand, total annual consumption, divide mo lang siya sa 365 days. Yan yung average day demand niya. Now, nasunod naman yung definition, annual estimate, kasi 365 days, equivalent to 1 year siya. So, total annual consumption mo sa loob ng isang taon, i-divide mo siya sa 365 days yun. Yun yung average day demand mo. Si maximum day demand naman, typically 1.5 to 2.5. I-times mo lang, i-multiply mo yung 2.5 sa ADD or average day demand. Kapag nakuha mo yung ADD or average day demand, makukuha mo yung maximum day demand. I-multiply mo siya typically to 1.5 to 2.5 times the ADD. Pero kasi dito naman Dow, naka 1.3 na.
i-times mo lang yung average daily demand. Kapag naman peak hourly demand or PHD, typically 2 to 3 times MDD. So ito, peak hour 2.5 kapag yung connection niya is lumagpas ng 1,000, no? Kapag 3 naman, 3 times ADD kapag mababa yung connection sa 1,000, no? Ito, nasunod. Nakakasunod ba? Ayan. So ito lahat, nagagamit siya sa trabaho, no? Gamit na gamit siya kapag nag-work kayo sa mga water provider company or water district or sa iba't ibang under ng LUA and NWRB, no? Yan, highest, yan. Si maximum day demand kasi, highest average flow expected in a single day used for sizing of pumps and reservoirs. So ginagamit kapag nagsa-size ka ng mga pipe tsaka reservoirs, yung gagamitin mo is maximum day demand, no? Kapag nagsa-size ka naman ng distribution system sa mga pumps, gagamit mo yung peak hourly demand kasi yung pumps din magsusupply ng tubig sa kanya-kanyang connection, no? Kasi kapag mapapansin mo pag peak hourly demand, mahina yung daloy ng tubig sa gripo, no? Ibig sabihin, maraming gumagamit. So kailangan yung design ng pumps is talagang eksakto sa demand ng tao, no? Ng demand ng tao sa tubig, no? Kailangan eksakto siya or kailangan approximate siya doon sa water demand ng population. Okay, so tandaan kapag MDD or maximum day demand, for sizing of pipes lang siya tsaka reservoir. Kapag naman PHD or peak hourly demand, sizing siya ng distribution system tsaka pumping system. So yung distribution system kasi may iba't ibang tayong design niyan. So later on, madidiscuss ko siya. So kailangan yung design mo ng distribution system, kailangan dapat ano siya, tawag niyan, stable or talagang kung sa fire protection, dapat naka-anchor siya sa standard, no? Kasi kapag loop, talagang mataas yung ano niya, hindi nagkakaroon ng delay sa pressure, no? Hindi mababa yung pressure, maintain talaga yung distribution discharge niya, no? Kapag loop. Kapag naman dead end, or yan, may parang hindi siya naka-loop, dead end lang siya. Ang tawag niyan, parang isang term ng dead end. Yan, parang tree system lang siya, may mga dead end connection. So hindi equal yung distribution system. Yung distribution ng water. Nakikita ba yung presentation? But we have this kind of software that readily calculate this demand flow, and can size tanks, reservoirs, single pumps, and even chlorine dosage. That is EPANET. So, meron na tayo dyan. Hindi na tayo magmamano-manong i-compute kung ilang demand flow or ano yung size ng tanks, yung size ng reservoir, yung size ng pipes, yung pumps, and even chlorine dosage na susukat niya din dito sa EPANET. No. So ito, gamit na gamit siya sa mga water district provider. Sa mga siguro, halimbawa nito yung Prime Water, no? Prime Water, Manila Water, ano pa, Balibago Water, dyan sa part ng Metro Manila. No. So, ganyan yung interface na makikita niyo sa EPANET. Parang marami siyang nodes and then pipelines, yan. And then meron siyang, nakikita na din dyan yung mga elevation ng mga nodes, no? Meron siyang mga pipelines, ito mga pipeline, yung mga nodes, no? Nodes, yung mga connection. Ito, nodes yan, mga nodes yan. Diyan sa nodes, makikita mo yung elevation niya, ano pa, yung pressure niya, no? Yung pressure,
And then yung tawag niyan, losses, no? Yung mga losses niya, makikita mo dyan. Yung mga head loss dun sa node. And then sa pipe naman, makikita mo yung mga diameter, no? Diameter, ano pa? Yung length ng pipe, makikita mo dyan. Meron kang tangke, yan. Meron din dyan pumps, no? So, ganyan yung interface ng Ethernet. Sorry. Water demand. Following are the various types of water demands of a city or town. Domestic water demand, industrial demand, institutional commercial demand, demand for public use, fire demand, losses and wastes. So, sa water demand, meron tayong iba't ibang types, no, na ginagamit. Kasi hindi naman pwedeng yung design mo is na design para sa domestic, naka-design ka ngayon ng industrial demand, no? Kasi kapag domestic, maraming population compared kay industrial. So, kapag na-design mo yung kay domestic, na-design mo yung industrial para kay domestic, parang late ng demand ng tubig, no? Domestic water demand, the amount of water required inside the homes for drinking, bathing, cooking, washing, and so forth, is known as home water call, and in particular relies upon the habits, social status, climatic situation of the people. In short, kung ano yung ginagamit sa bahay, no? Industrial demand, so ginagamit siya sa industry, no? Usually sa mga paper mills, sa mga factories, sa mga cloth mills, sa cotton, sa breweries, sugar refineries, etc. Yan. The amount of water called for commercial motive is around 20 to 25% of the whole call for the city. Institutional commercial demand. Example of institutional commercial demand are universities, institutional commercial buildings, commercial centers, including office buildings, warehouses, stores, hotels, shopping centers, health centers, schools, temples, cinema houses, yan. Yung mga fall under category ng institutional commercial demand, yan. For commercial, yung design mo is for institutional and commercial dapat. Demand for public use kapag nasa publiko. Yan. The amount of water required for public function including laundry, sprinkling on roads, cleansing of sewers, watering of public parks, yan, and so forth, comes below the public call for. To make the water adequate for public use, the supply of 5% of the total intake is made by designing the water works for the city. Fire demand, ayan, meron din tayong demand para sa mga fire, usually sa mga fire hydrant, sa mga fire sprinkler, sa mga fire suppression system, dapat meron tayong fire demand. Usually, dapat dito, yung pressure na kinikater natin sa fire demand, sa fire demand, no, ng fire, sa fire, mga fire suppression, pero sa mga sprinklers, dapat pasok siya, no. Well, for example, ito, quick ano lang, maisingit ko lang. Kapag yung building mo is nasa 15 to 20 story, no? Usually, hindi na tayo nagagamit ng mga ano, yung ginagamit natin. Yung may pumps, di ba? May pumps sa baba. Yung papuntang mga sprinkler, may mga sprinkler tayo dyan. No? Hindi na tayo gumagamit niyan, no? Kapag 15 to 20, eksakto, or below, 15 to 20, yung ginagamit natin is dry standpipe. No? Alam niyo yan, guys. So, punta na siya ngayon dito sa mga sprinkler. Usually, may mga connection pa dyan, host connection, para pag-connectan or may fire hose cabinet dyan, tapos may fire hose connection, i-connect mo dyan yung hose. Yan. Usually 30 meters yung hose niya. And then, spray mo ngayon yung fire. 30 meters yung layo niya, no? Tapos, maliban yan sa fire hose connection, meron din kayo dito ngayong fire hose cabinet or FHC, no? Napapansin niyo yung parang
may may sa loob ng salamin parang may hose na puti. Yan, 30 meters siya, no? Yan, pwede din siyang gamitin dyan. So, ayan, para magamit niyo siya, since wala siyang pumps and then walang storage ng water gaya nito sa may dito, no? Ito kasi ginagamit siya, nag-establish lang tayo ng storage or fire reserve kapag lagpas na siya ng 15 to 20. Let's say, for example, nag 25 na siya. So, required na ni BFP na lagyan ng palagyan yung commercial building ng ganito, yung storage tank and then fire sprinkler system. Kapag naman hindi naman, 15 to 20 below, si BFP magre-require lang siya ng standard pipe. Dry standpipe, no? Dry standpipe. Yan. So, dito ngayon, si BFP, si Fire Marshal, yung fire truck, pupunta siya dyan sa may fire lane. Siyempre, yung dapat yung building merong fire lane, no? Diyan yun siya and then si fire truck, kukuha ng tubo, sasalpak dito ngayon sa chamis, no? Papasok yung tubig, magsusupply. Saka naman, i-release ng tubig. No. Yan si dry standpipe. Naiintindihan ba? Pero dapat yung pressure na kinikater ni BFP, I think nasa 150 PSI siya. No. Yung maximum niya is 150 PSI. Nasa siya? Nasa Republic Act 9184 ata yun. Fire Code of the Philippines, no? Yung mga ganyan. Water. So, ayan, possible lumabas siya sa board exam niyo kay plumbing, no? Or kay water supply. Yan, Fire Code of the Philippines, kay plumbing talaga siya masyadong lumalabas. Kay plumbing naman talaga yun. Ayan, meron siya mga formula dito mapapansin niyo. Pero hindi naman siya masyadong gamit sa board exam yung per demand. Losses and wastage, sabi ko nga, yung mga leaks, no? Yung nagagamit. All the water goes into the distribution pipes do not reach the consumer. The following are the reasons. Meron kasing problema sa loss due to the defective pipe joint. Nagkaroon ng cracks. Possible nag-leaks. Yan, nag-faulty valves. Nagkaroon ng pagbuhos ng tubig sa mga pipes, sa mga fittings. Yan. Pangalawa, losses are due to consumers' mistake, like keeping open their taps, public taps, even when they are not using those. Pinahayaan lang na patuloy na dumadali yung tubig palabas sa gripo. Yan, hindi nila sinara. Na parang nakalimutan atang isara. Yan, nagkaroon ng consumer's mistake. So, nagkaroon ng losses. So, pangatlo, the loss due to unauthorized and illegal connection, mga pilferages, no? Ayan, meron siyang kaso sa siguro administrative case or civil case ata yan. So, si local or si water utility provider ngayon magpapatong ng penalty dun sa mga nag-illegal connection. Now, but usually, may computation kasi yan eh. Usually, yung kung kailan ka naputulan, yan, nagkaroon ng illegal connection, hindi ka kasi nakabayad. So, parang may sila, computation naman. Or, minsan na may fixed bayad. Usually 12,000 yung bayad. Regardless of kailan ka na gano'n. Depende pa rin yan sa authority, sa authorizing water district. The aims of water supplies are, siyempre, kailangan adequate. Wholesome water to consumers for drinking. Provide quantity to meet the minor requirement needs of the individual. So, kailangan yung expectation ng marami is lagpas pa. To make required supplying for emergencies like firefighting, festivals, meetings, etc. Yan, kailangan may supply ka ng tubig sa mga talagang emergency like firefighting, sa mga fiesta, sa mga meetings, yan. Kailangan may supply ka talaga para mapanatili mo yung supply ng tubig. To make supply future demand, to increase sufficient. Yan, kailangan din to. Yung mga future demands,
no? Kailangan kailangan yung supply ng design mo is naka-anchor key population. Naka-ano siya, key population na para para in case na magkaroon ng feature connection or dumami yung mga gusto mo na mag-connect is yung design mo is intended naman para sa future demands na to prevent water pollution at the source, storage and conveyance. So kailangan din tayong magkaroon ng mga tawag niyan, mga water pollution prevention, no? Kailangan meron tayong yung mga fittings natin valves is kailangan merong tawag yun, check valve, no? Mga backflow preventer, yan tinatawag sa plumbing, kung sa plumbing. Number 6 naman, to keep the treatment units in the system in good condition, the required staff and materials. So, kailangan yung treatment units, yung mga treatment facilities dapat nasa good condition. So, hindi pumapalpak. Kasi minsan, kung minsan si water district, nagtitreat siya, so pumalpak yung chlorine niya, pumalpak yung filtration media niya kasi plug na pala, hindi nagkaroon ng backwash. So, possible, magkakaroon ng bad feedback coming from consumer. No? Kailangan yung mga stock is active. To construct, design, keep an economical and long-lasting system. So, kailangan kapag nagko-construct ka, design ka, kailangan economical siya. And kailangan durable yung system niya. Tumatagal ng higit pa sa 50 years or 30 years. No. The components of water supply can be divided into two major parts. Yung sabi ko nga, transmission line tsaka distribution line. Nabanggit ko na siya kanina. So, pipeline from intake to reservoir tank, si transmission line siya. Coming from source, papunta sa treatment or reservoir tank, si transmission siya. Pero kung galing naman kay reservoir tank, papunta sa mga top stand or top consumer, distribution line siya. System of water supply, there are 3 systems of supply: gravity flow system, pumping system, dual system. Ito yung mga system ng water supply. No, so madali mo na siyang maintindihan kasi may word na nasa sa word na yung clue. Gravity flow, from the word itself na gravity, technology is often used in hilly, rural areas. No, sabi ko nga kanina, gamit na gamit si gravity flow sa mga rural areas kasi mabundok eh. Hilly yung area nila where people used to have to carry water long distances over steep terrain. So, kasi nahihirapan yung mga tao, mag-fetch sila ng water sa baba pa kung sa bundok sila nakatira. No? Or kung minsan naman, nasa bundok yung source nila, tataas pa para doon lang kumuha ng malinis na tubig. Our partners tap a spring or dam, a small unpolluted stream, and the water flows downhill into storage tank. So, ayan, kapag nasa falls or nasa spring, yung spring is nasa bundok sa taas, so magkakaroon talaga ng gravity flow system yung i-establish natin na design. These tanks then feed the faucet inside a community's coronary heart and a strand of gravity manner. There may be no one for high price pumps, so the general prices are low. So kung minsan yung para makatipid yung isang komunidad is talagang yung choices nila is gravity talaga. Yung first choice nila is gravity. No? Kasi yung pumps naman masyadong mahal. Mahal naman talaga. Kung minsan umaabot siya ng siguro million mga 6 million yung pumps kung galing pa sa ibang bansa. Yung mga pumps dapat UL and FM listed siya. No? UL and FM listed. So, para at least original, no? Hindi masisira yung pump, no? Kung minsan naman, kapag kasi magpo-purchase ng pump, hindi lang isa, kailangan may dalawa, di ba? Kailangan mayroon standby and then yung duty. One duty and one standby, no? Parang naka-duplex yung pumps natin. Para at least, kung at least magpalya ng isa, meron tayong naka-standby or to back up, no? Pero same yung
specification nila. Same yung pressure, same yung discharge volume, same yung total dynamic head niya. Ayan. Ito yung example ng gravity flow. So, ito, meron kang low water level in the tank, meron kang tank dito sa taas, and then meron kang pipe. Yan. Makikita mo, parang nag-flow siya down, and then makikita mo dito sa part ng low lying or low level, dyan na, dyan na bumuhos yung tubig because of the gravity. So kung minsan hindi kaya ng pumps or ng tubo, no? Kasi masyadong napakalakas ng pressure because of mataas nga yung source natin ng tubig. Kung minsan nag-i-install tayo dyan ng tinatawag natin na in-install natin para mag-reduce ng pressure. Plumbing, guys. Yun. So pag mataas na yung pressure natin, hindi na kayang i-hold. So kailangan, dapat natin siya i-reduce, no? So kailangan meron tayong PRB, no? Yan. Si PRB, meron siyang parang small room or small casing lang siya dito, parang semento. Yan, tapos may PRB assembly siya dyan, makita mo. Kung nakapag-visit na kayo ng planta ng water treatment, parang meron siya dyan manhole na maliit yan. Dyan mo lang siya i-check yung PRB niya. I-set mo as ganitong i-reduce mo sa ganitong pressure. Yan. Para yung pressure is na ma-manage, hindi magkakaroon ng crack sa mga pipes, no? Sa maliliit na pipes. Kasi yung pipe nito is designed lang naman talaga sa pressure natin na kinompute base dito sa elevation, no? Dito sa elevation. So ito, from this large or big size ng pipe, let's say for example 150 to. So siyempre papasok siya sa mga sa maliliit na tubo. Let's say pumasok siya sa 100 or 75 na mga tubo, 75 mm no, or 100 mm, 150 mm yung tapos yung pressure niya hindi naman kayang i-hold ng 100. So magkakaroon talaga ng pagputok dito, magkakaroon ng crack sa mga pipe. So kailangan may PRB tayo para ma-reduce naman yung pressure na kayang i-hold ni 100 and then 75 and so forth sa mga small sizes. Ayan. Pumping system. Pumping structure typically comprise one or a couple of a centrifugal pumps placed in a parallel. Early PV pumping structures used constant velocity pumps pushed by electric-powered motors in their layout and control turned appreciably simpler. Siyempre, tapos tayo sa gravity. So ngayon, hindi natin maiwasan magkaroon ng pump system na kasi kapag yung mga household nakatira sa matataas na bundok and then yung church is nasa baba, so kailangan talaga i-pump na siya. No? Unless pero minsan kasi later on mababanggit mo siya. So kailangan may pump na, no, para may distribute mo siya sa mataas. Sample. Parang ganito. Ayan, yung reservoir nasa baba, merong pump. Yung pump room, meron kayong pump room, kay pumps, no? And then, i-distribute mo siya papunta sa taas. Yan, kasi nasa taas yung distribution area. Yan. Yan. Ito namang isa, dual system. Pag sinabi mong dual system, ayan, ito, dual system. Kasi meron ka ng pump, meron ka pang overhead tank. Kasi overhead tank mo, meron kang pump, di ba? Meron kang pump, pumping station. Tapos meron kang overhead tank OVP. And then the overhead tank,
meron kang discharge dyan. So magkakaroon ng gravity, no? Pressure created kasi because of gravity. So tip pumping, meron siyang pressure because of the pump. No? Papunta dito, magsusupply key overhead tank para magkaroon ng supply si tangke. Yan. Supply ng tangke, susupply ngayon sa mga household dito. Water wants to return to this level. Ayan. So, ayan. So, kapag inano mo siya, ito, water wants to return to this level, mapapansin nyo that sa law of Pascal law, no? Si Pascal law, ano nyo sa Bernoullis nyo, sa hydraulics nyo, si Pascal law. Di ba kapag, ano kan, halimbawa nito? Say, for example, ganito yung ano niya. Parang cylinder siya dyan. Tapos, dyan. Dyan. Pag bumuhos ka ng tubig dyan, napuno siya dito, or dito, napuno siya dito, ngayon. Ayan. Same pa din yung level niya, no? Same pa din yung level niya. Ano pa yung example niya? Sumusukat ng distansya, yung level, yung elevation ng bahay. Example yung example ganito. May dalawang poste. Tapos yung plastic na parang ano siya, hose na transparent. 'Di ba yung ginagamit ng mga karpintero kapag nagsusukat ng elevation kung pantay sila, no? Yung parang level siya. Natatandaan niyo 'yon, guys. Guys, 'di ba? Yan. Ginagamit siya usually sa mga engineering construction company yan, yung mga level nila. Gumagamit pa din sila ng mga plastic na parang binubusan ng tubig sa loob para pumantay. Parang ganito siya, no? Tapos bubusan mo siya, tapos pumapantay siya dyan. Lahat pantay siya dyan, no? Lalagay mo siya dyan para, example, dito yung sinyalis mo, yung dito ka ngayon maglalagay ng kung ano yung lalagay mo dyan. Dapat, or ng wood, no? Pantay dapat siya. So, dapat dito din siya, no? Para maano mo siya, ilalapat mo ngayon ito dito. Ganyan. Tapos yung tubig, iantay natin mag-stable. Kung mag-stable siya dito, or dito, so pantay siya, no? Itataas mo ngayon siya dyan. Yan. So dito din. So ang idea, yung punto ko dito, is kahit anong orientation or kahit magkaganito siya or mahaba dito, tapos yung tubig niya nandito, dito pa din siya, no? Kasi nga, kay Pascal law, yung tubig is distributed equally. So, ito, from this one, kapag nagdi-design ka, so possible, kahit nasa malayo siya, no? So, yung pressure niya is malakas or mataas. No? Kasi yung water level niya, nandito sa level na to, no? Hindi ko alam kung ilang elevation. Pero kapag tinaas mo pa yung tubo niya, let's say for example, naglagay ka ngayon dito ng piezometric, no? Piezometric. Sukatan ng pressure head, no? Susukat ka ngayon ng pressure head. Yan. So may dumadaan dyan ng tubig. So tawag yan. Magsusupply siya sa piezometric pipe. Yan. Kung saan yung level ng tangke, doon din siya pupunta. Dito. No? So makita mo, masusukat mo ngayon kung ilan yung head niya, yung pressure head niya. No? Kaya nga may formula na gamma over head. Di ba? Pressure head. Ayan. So, ayan yan. Isa sa mga consideration ng pag nagdi-design ka ng uh, 'no? Dual system. No?
Ayan. Yan, dual system. Structures could enhance public water materials by imparting untreated or poorly treated water for function aside from drinking. Such function should include firefighting, sanitary flushing. Ayan, parang ano lang siya, intention sa usage niya. Yan, dual distribution structures are typically used to deliver potable water via one distribution community and non-potable via the other. No? Ito, types of water-related diseases. Siyempre, kapag nagdi-distribute tayo ng water, hindi natin maiwasan na makontaminate yung tubig. Isang halimbawa niyan kapag nagkaroon ng leakage or nag-crack yung tubo natin, possible, pumasok doon yung mga microorganism natin. Di ba? Pumasok sa mga distribution system. Kaya nga, sa disenyo ng distribution system natin, dito sa atin sa Pilipinas, yung kadalasan or common na ginagamit natin is yung chlorine. Kasi yung chlorine is meron siyang chlorine residual. Yung residual, yung natitirang chlorine, kaya nga residual, remaining chlorine from contact time na contact or nahalo siya doon sa tangke ng chlorine. Kasi meron siyang mixer parang, ayan, may mixer doon sa tubig. So, kapag dinidistribute mo na siya sa bahay-bahay, syempre mga service pipes na dadaanan, doon sa mga pipes na yon, sa mga distribution pipes, sa lateral pipes, at saka sa mga service pipes, may chlorine na doon na pumapasok, no? Kasi dumadali doon yung tubig. Yung chlorine na yun, tinatawag natin residual chlorine. Since na-treat na siya sa water treatment facility, na-chlorine natin siya, nalagyan na natin ng chlorine, na bawasan na natin ng parasites or microorganisms. So, hindi pa rin natin maiiwasan na mayroong pumasok. Kasi hindi natin malaman kung mayroong mga cracks sa mga connection. No? Kaya nga may residual chlorine para magkaroon ng protection against recontamination. Possible kasi na ma-recontaminate yung mga tubo na mayroong mga cracks. No? Usually kapag mga nasa kanal, naka-install yung mga pipes na kung makita mo sa diba sa mga Facebook, yung mga parang spider web ng connection, no? Hindi mo na ma-identify kung kaninong connection niya. So, parang nasa ilalim lang siya ng mga kanal, yung mga tubo. So, possible talaga na magkaroon ng recontamination, no? Kaya nga yung disenyo natin dito is common uses is yung, or common methods is na chlorine. Waterborne diseases. So, ito yung mga diseases, water-related diseases. Waterborne diseases. Waterborne diseases are caused due to drinking water contaminated with pathogenic microorganisms. Wala nang ano-ano pa. So, waterborne diseases, in short, kapag uminom ka ng tubig, tapos nagkasakit ka, possible na waterborne disease ka. No? Mean to say, yung tubig na ininom mo is contaminated with pathogen. No? Merong microorganism doon. Water-based diseases are caused by parasites found in intermediate organisms living in contaminated water. Examples contain dracunculiasis, schistosomniasis, and other elements. See, yung source kasi na ininom natin, usually sa mga point source, no, kasi wala silang treatment na in-infuse, no, walang treatment consideration. Kasi sa point source, kumuha ka lang ng tubig sa kung saan na source, yan, walang treatment na nangyari, pwede mo siyang sterilize, no? Pero kasi may merong organisms na thermotolerant, tolerant sila sa may init na lugar or kahit mainitin po. Talagang meron siyang shield, no? So, si water-based, kaya nga water-based, naka-base na doon yung mga microorganisms, yung parasite. Doon na talaga sila naninirahan, no? So, you are lucky if you hindi mo siya nakuha yung parasite doon sa tubig na contaminated ng mga water-based parasites, no? Ano pa yung mga naninirahan din, mga lamok, yung mga malaria, yung water-based disease din siya kasi doon sila naglilay, no? Doon sila nangingitlog. Possible na
makontaminate sila doon. Magkaroon ka ng malaria, no? Kasi si source, since ano siya, usually yung mga surface water yan yung mga contaminated talaga ng mga microorganisms. For example, si schistosomiasis, example ko na lang sa inyo, or ihalimbawa ko sa inyo si schistosomiasis. Ito, si snails, no? Di ba si snails to? Sa snail, kadalasan or common siya kay snail, no? Schistosomiasis. Schistosomiasis kasi kahit painitin mo siya or pakuluan, meron siyang shield dyan or tinatawag na tawag niyan. Para siyang cyst, no? Parang cyst. Yan. Parang cyst. Ang tawag doon sa parang shield nila is nag-undergo sila ng dormant. Parang nagpapahinga sila, nagre-resting period sila. So, diyan pala, nagkakaroon ng oocyst or nangingitlog, no? Yan, si Schistosomiasis, parasite siya. So, possible makontaminate ka. So, kahit papakulan mo siya. So, ayan. So, kailangan meron kang treatment na i-include, i-consider. So, para kay schistosomiasis. So, ano yung mga possible na treatment ngayon? So, syempre, mga filtering media, no? Ano pa, mga chlorine, pwede siya, yan. I-filter mo yung mga microorganisms. Nag-filter kasi siya eh. Usually, ang pinakamaliit sa atin, di ba yung pinakamaliit na living organism is yung virus, di ba? Yung mga virus yung hindi natin na-filter masyado. Pero yung mga bacteria, parasites, ano pa? Parasites, helminths, yung mga bulate, helminths, no? Na-filter siya. Kasi malaki pa yung ano niya, yung micrometer niya, yung size niya sa micrometer, malaki. Kaya pa siya i-filter. Yung virus naman, mahirap siya i-filter. Kasi masyado siyang maliit. Napakaliit siya. Kaya nga na-invento yung kung mapapansin sa public health nyo, i-share ko lang yung natatandaan ko yung yung tobacco mosaic disease, no? Di ba? Yung TMB. Diyan nagsimula yung virus na term, tobacco mosaic disease virus. Kasi daw yung tobacco na leaves, merong parang bulutong, parang mga bukol-bukol na maliliit, no? Kaya nga siya tinawag na tobacco mosaic, parang may mosaic na parang may butas tapos may bukol-bukol yan, virus. So, nag-test sila, hindi ko alam kung pangalan, nakalimutan ko na. Nag-test yung scientist, pinilter niya yung katas. No? Pinilter niya yung katas. Yung filter na tinawag dun, kalimutan ko na din. Si Ma'am Annalyn, siguro madidiscuss sa inyo na. Pinilter nila. So, nang pinilter nila, parang hinalo nila dun sa ibang sa ibang halaman, yung filter. Yung tawag niyan. Oo, yung filter. So, na-found out nila na hindi pala talaga bacteria ang tawag doon. Virus siya kasi maliit eh. Maliit. Kahit pa-filter mo siya, parang nako-contagious, nakakahawa. Nahawa niya yung ibang halaman. Although, filter nyo na sa, parang siyang foam ata yun. Ayan. Nagkaroon pa din ng virus. Ayan, cholera, giardia, typhoid fever, diarrhea, botulism, leptospirosis. Ayan yung mga possible na water-related diseases. No?
Makadaan kasi siya sa gripo, no? Kailangan tayo ng mga residual fluid. Ito yung mga ano siya, bio. Preventive measures improve the quality of drinking water at the source, at the tap, or in the storage vessel. Interrupting the routes of transmission. Protecting food from flies, interrupts the feces, flies, food route at the household level. Water chlorination interrupts the feces, fluids, food, and drinking water route at the community level. So, improve yung quality ng tubig sa water source, saka sa gripo, saka sa storage vessel by interrupting the routes of transmission. Protecting food from flies, interrupting flies. Ayan, ito yung mga preventive measures yan. So, usually, yung preventive measures, common sense naman. Kailangan positive lang lahat. Yan. Planning a municipal water system, siyempre, estimate mo yung future population ng isang community. Mag-study ka ng local condition. So, for example, ano ba dito? Anong season ba yung palaging umuulan? So, siyempre, Pilipinas, tag-ulan, usually mga June to December siya, no? Or January, yung wet seasons natin masyadong mahaba. Kapag ma-dry naman, ano naman yung season natin, usually mga summer siya, siguro mga March hanggang June, sabihin, no? So, kailangan, alam mo din yung condition ng panahon, yung weather niya, yung climate ng isang community. Kasi kailangan natin doon yung precipitation, no? Yung storage ng tubig from precipitation. And locate reliable source of water of adequate quality. Yan, yung mga reliable source ng water para kailangan i-locate kung saan siya galing, kung saan mo gustong kumuha ng source ng tubig, no? Make provision for the necessary storage of water and design the work required to deliver the water from its source to the community. Yan, magkaroon ka ng storage ng tubig, mag-design ng pagdi-deliver ng tubig sa community, either dead end, loop, ganyan. Later on, dadaanan natin yung mga distribution system yan. Determine the physical, chemical, biological characteristics of the water. So, kailangan ma-determine yung physical niya, yung chemical niya, biological characteristics niya. Kasi may mga cases na kapag yung surface water or groundwater, mataas yung chemical content niya. So, kailangan yung water treatment mo is talagang intended to remove chemical materials, no? And kapag mataas naman yung turbidity in terms of physical properties, so kailangan yung filter media mo is talagang efficient to remove total suspended solids, or para hindi na siya malabo tingnan kapag na-filter, no? Yung biological naman, kapag mataas sa cholera, no, hindi na talaga, no, kasi mataas sa fecal coliform. Mataas yung fecal coliform niya. So, kailangan yung treatment mo sa water treatment facilities, chlorine or ozone. Kailangan may treatment ka for biological, hindi lang filtration, hindi lang coagulation, flocculation. Kailangan may ano ka rin, may disinfection ka for microorganism pathogen. So, ang mga yan is very important kapag nagde-design ka ng municipal water system. Kasi yung apektado dito is yung population, no? Distribution system, meron tayong loop system tsaka branch system. So, ito yung sinasabi ko. Water distribution system layout. The layout of water distribution system tells us the network of pipes provided in the area and helps to determine the repair location if any damages occurs. Here, we will discuss about the different layout methods in distribution system. The distribution of water means delivering treated water to the user from the source. So, mean to say, kapag sinabi mong distribution system, water distribution system, hindi lang siya pipe, kailangan din meron treatment para yung water natin is treated na maipasa or ma-distribute sa mga users from the source. Yan.
the distribution should take place in such a way that the users or consumers should meet their demand of water with sufficient quantity and quality. Hindi lang dapat malinis yung tubig na idadala natin, i-deliver sa mga household, kailangan adequate or sufficient yung quantity ng demand ng tubig. Kailangan ma-meet natin yung demand ng water. Kasi pangunahing problema or concern ng mga iilan is yung quantity ng tubig. Parang ang hina naman dito. Parang yung rason nila is parang ang hina naman sa lugar na yung tubig na bumubuhos. Parang ang bagal ng pressure niya. No, parang baba ng pressure niya dito. Kasi yung mapapansin sa ibang lugar, kapag nagbubukas ka ng hindi, parang wala nang tulo, no? Parang ano na lang siya, parang kumbaga parang ihi ng bata, no? Ganyan. Parang yung pangunahing mga problema. Yeah. So from that feedback, mga consumer, so siguro you have to modify your design in terms of demand sa sufficient quantity sa mga pressure na siguro yan, no? Different methods of laying out distribution system are as follows. So meron kang dead end, so dead end. So parang ano mo na siya, i-imagine mo dead end, parang ano to, may katapusan yung ano niya, distribution layout. Grid iron siguro parang siyang grid, parang sa ano, grid system. Ring para siyang para siyang sing-sing, radial, yan, system. From that words, meron ka ng clue kung anong klaseng design siya, no? Dito kasi sa water distribution system, hindi mo lang kailangan lahat alam yung mga definition niya, no? Kapag narinig mo pa lang yung phrase na dead end water distribution, dead end, meaning to say may katapusan. So hindi putol, no? Hindi siya nakaloop. So, dito parang ano lang, common sense lang yung mga definition niya, no? Dead end, the name itself defining that it contains dead ends and the pipe system. Parang may putol lang siya. Parang ganyan lang siya, nakaputol. No? Parang ganito lang siya. May mga end. No? Ito pala. Ito yung pinaka-important dito, yung water mains or yung distribution system natin. No? Yan, papasok siya ngayon sa mga household. Dito, papasok siya. Ito, may mga check valve siya. Check valve, yan. Ito, submain, yung mga submain na pumasok na branch. Dito sa mga LED dyan. Ito, cut-off valve. Service connection, ito na yung service connection. Papunta na sa mga bahay. Kung ito yung bahay mo, ito na yun. No. Service connection. No. Basta dead end system, yung distribution pipe niya or yung water main niya is putol. Hindi siya nakaloop. No. Yan yun. Advantage ng dead end system, pipes in this network can be laid easily. So, madali lang siyang i-lay. So, isang latag mo lang siya. So, madali na. Mag-branch na lang siya dyan ng mga connection. So, the pressure and discharge in each pipe can be determined very easily. So, yung pressure tsaka discharge ng kada pipe, so, madali mo siyang made-determine and accurately, which makes design calculation very simple. So, kaya nga yung design niya is very easy kasi madali, no? Pero kung in terms of disadvantage naman, the pressure is not constant. And it's very less at remote part. So, ano yung sabihin? And it's very less at a remote parts. Meaning to say, sa pinaka-dulo niya, example itong pinaka-dulo niya dito, bahay, yung pressure niya is not constant, no? Ito yung isang advantage ng dead end. Because of dead ends waters, stagnation takes place which results in deposition of sediment. So mean to say, kaya nga siya dead end, so nagkakaroon ng stagnation. So nagkakaroon ng yung mga deposition ng precipitation ng example, total suspended solid. Kasi hindi natin maiwasan, meron pa din siyang
solid, maliliit. So, matatambak ko dyan. So, magkakaroon ng clog na. To remove these sediments, more number of scar valves are to be provided. So, magkakaroon ka ng, mag-introduce ka ng scar valves para maayos mo yung mga, ano dito, yung mga, yung mga deposit na sediment, no? If there's any damage caused in the branch line, the whole portion should be stopped to repair that branch to its comfort with other users in that sub-main line. So, mean to say, kapag nagkaroon ng damage sa isang branch line, example ito, nagkaroon ng damage sa isang branch line, ito, branch line. Dito, nagkaroon ng damage. So, kailangan, i-close mo yung valve niya, no? Close yung valve. Close. The whole household will be affected. No? Apektado yung mga household mo. Yung isa sa mga disadvantage. Mga disadvantage ng dead end. What if naka-grid iron water tayo? Kapag grid iron water, ay grid iron system tayo. Contain siya main line, sub-main, and branch line. But in this system, dead ends are eliminated by interconnecting all the lines. So, sa system na to, si dead ends natin ay tinapos natin dito. No? Walang, mean to say, wala siyang dead end. So, parang mga ganito siya. Naka-close. No? Yung distribute ng water is naka-close. So, yun. Kung tawag niyan. Pumasok yung tubig dito, pumasok pa din siya dito. Yan. Naka-loop siya. Yung distribution is equal. No? Yan. Meron lang siyang sub-main, branch, cut-off valve. No? Hindi kagaya ng dead end, maraming ano pa siya, components. Meron pang cut-off valve, branch, sub-main, meron pang service connection. No? Ganyan pa siyang tawag. While dito, isang ano lang siya. Sorry. Advantage niya kasi, water will flow continuously without any dead end. So, nag-flow lang siya. Patuloy lang siya nag-flow. Kasi wala siyang dead end eh. And deposit, sediment deposit. Hindi lang siya nagkakaroon ng deposit. Head loss is minimum. Yung head loss niya is very minimum. So, hindi nagkakaroon ng interruption or tawag yung problema sa pressure. Yung discharge niya, na-limit naman yung required discharge ng firefighting sa mga sunog. No? Yung repair works can be easily done just by closing cut-off valve in that line which do not affect the other. So, sabihin, madali mo siyang maayos, ma-close yung cut-off valve without affecting the others. Nang papapansin nyo sa figure, may kanya-kanya silang valve. Yung disadvantage naman kasi, since na circulating flow yung from all direction, yung mga pipes niya na ginamit sa system should be of large diameters and longer length. So, I mean to say, kailangan matataas yung diametro and then yung mahaba din yung mga pipes niya. We cannot determine the accurate discharge velocity or pressure in a particular pipe. So, hindi natin ma-determine yung discharge velocity, yung pressure niya. Kasi isahan na siya eh. Parang isahang daloy lang siya. Hindi kagaya ng dead end, talagang may hangganan. No? Let's say, for example, kapag dead end kasi, for example, ganito, dito lang siya. So, ito, kung dito ka magpe-pressure test or nagkaroon ng problema, madidetermine yung accurate discharge niya. Madidetermine mo yung discharge nito. No? Kasi wala nang connection na ganito, no? Unless key loop, kay loop naman, naka-loop siya dyan. Hindi mo alam kung anong accurate discharge niya, no? Kasi naka-loop siya. Ay, continuous flowing lang siya. No?
Dito, dito, dito naman, continuous flow naman siya dito. Ayan. So, mahirap siyang i-identify. So, syempre, because of emerging society, no? So, nag-develop tayo ng EPANET. Si EPANET, very, ano siya, friendly sa mga designer and sa mga water utility provider. So madali mo na siyang ma-determine. And isa sa mga disadvantage niya pa rin, laying pipes will be done by skilled workers. So kailangan yung pag-lay ng pipes niya, kailangan ginagawa siya ng skilled workers or may mga experience sa pag-lay ng pipes ng ganitong disenyo. No. Cut-off bulbs required should be more in the system. So maraming cut-off bulbs na kailangan dito sa system na to. Kasi naka-loop na siya. So maraming cut-off bulbs, maraming bulbs. Rainwater distribution system can also be called as a circular system. So wala nang anong patumpik-tumpik pa. So kasi dahil sa figure, so parang ganyan lang siya, no? Yung water main niya, hindi siya nakadiretso. Hindi kagaya ng nasa grid, nakadiretso lang siya. Yung mga branches lang yan, sub-mains niya, yung naka-loop. Ito, loop talaga siya. Perfectly loop siya, no? No? Papansin nyo, parang naka-perfectly loop siya yung water main niya. Yung bold, naka-bold na border. So, yan. Advantage niya, wala siyang stagnation kasi loop siya. Reports can be done without affecting larger network. Large quantity of what's available for firefighting. Wala siyang pinagkaiba sa grid water distribution system with iron water distribution system. Radial naman, so proceed sa figure. Ganito siya na meron siyang mga reservoir. No, mapapansin niyo may 4 na reservoir. So from that reservoir nagkaroon ng mga branch pipe. Ayan. No? Yan. Yung mains niya, yan. Yung main niya naman is naka-connect mismo sa mga dito. Sa papunta sa mga reservoir, no? Para mag-store. Yan. Si reservoir naman, syempre, naka-cluster na siya. 4 na yung cluster niya. So, si reservoir, mag-distribute ng water sa kanyang respected cluster, no? So, ibig sabihin, the reservoir provides generally of elevated type. So, elevated yung reservoir niya. From this reservoir, the pipelines are laid radially. Ibig sabihin, radially ito. Radially ito. Ito yung reservoir niya, yung mains niya pumasok dito. Yan. So, meaning to say, radially ito siya. Radial, no? Surrounded by the streets, surrounded streets. All reservoirs are connected with main line, which is passing through the center of the city. So, ito siya. No. This type of system is suitable for us with radially designed roads. So ito, yung type ng radial water distribution system, nade-design siya kapag yung road niya is naka-radial, na nakaikot. Or parang nakaganito yung road niya. No. Ayan. Advantage niya, the water is distributed with high velocity and high pressure. Headless is very small because of quick discharge. Yan. Si headless naman, syempre, same to ring and grid siya. Yung headless niya is very small. Yung water is distributed naman niya, hindi siya nawawalan ng pressure. Yung discharge is mataas pa din. So, unlike kay dead end, so mahina yung pressure niya.
because of maraming head loss, mataas yung head loss niya. Yung disadvantage niya naman, kay Rijal, cost of the project is more because of number of individual distribution reservoir. So yung ano niya, yung disadvantage mahal kasi maraming reservoir, apat. Mismo dito example, apat na mismo. So kailangan because of your place na kailangan ng Rijal, so possible na marami din na reservoir, no? So magastos siya. So hindi siya economical. So ibig sabihin yung design na radial is intended lang siya, or yung benefit lang nito is yung mayayaman na lugar, no? Na kayang mag-establish ng maraming reservoir. Pumps, what are the three methods? Direct pumping, gravity, combination ng gravity and pumping. So parang gaya lang siya nung distribution system na kanina. So ito, break muna tayo guys. So anong oras na ba? 10:57. So balik tayo 11:10. No? Break muna, water break muna tayo guys. So kapag may mga tanong, naka-break naman tayo. You are free to chat naman yung chat box natin. Mag-ask lang kayo ng question. Raise kayo ng question kung anong hindi nyo naintindihan sa partial topic natin dito, partial discussion natin ng water distribution system. You can raise sa chat lang po. Ayan. Pwede kayong mag-add ng information. Ayan. Regarding sa current event related sa topic natin for today. Now, so break muna tayo guys. Balik tayo 10:11.